Ikaapat na kabanata, si Kabesang Tales. Si Tandang Selo na kumupkop at nag-alaga noon kay Basilio sa pusod ng gubat ay matanda na. Maputi na ang kanyang buhok, subalit malusog pa rin ang pangangatawan. Gumagawa na lamang siya ng walis at hindi na nangangahoy o nangangaso sapagkat guminhawa na ang kanilang pamumuhay. Ang anak niyang si Tales ay isa ng kabesa de barangay. May 3 itong anak, sina Lucia, Tano at Huli. Namatay ang asawa nito at si Lucia dahil sa malaria. Sina Tano at Huli na lamang ang buhay. Sila ay naghirap at nagbungkal ng lupang punong-puno ng mga bagay at mikrobyo kaya't dinapuan ng malaria ang mag-anak. Gayunpaman ay ipinagpatuloy pa rin nila ang pagpapaunlad ng lupang iyon. At nang mag-ani ng kanilang unang pananim na tubo, inangkin ng isang korporasyon ng mga paring may-ari ng lupa sa kalapitbayan ang kanilang lupang pinaghirapang linisin at tamnan. Sinakop at nilagyan ng mga tanda ang nabanggit na lupa. Pinahintulutan silang mag-ani roon ng tagapangsiwa ng mga pari kung magbabayad sila taon-taon ng 20 o 30 piso bilang buwis. Pumayag si Tales, isang tahimik na tao at masunurin sa mga pari upang maiwasan lamang ang pag-umpog ng palayok sa kawali. Unang-una, hindi siya marunong magsalita ng wikang Espanyol at wala naman siyang ibabayad sa manananggol. Magtiis ka! Ang payo ni Tandang Selo. Higit na maraming salapi ang magugugol mo sa pakikipag-usap kaysa magbayad ka ng makasampu ng buwis sa mga paring puti. Maaaring ipagpamisa ka pa nila bilang ganti. Ipagpalagay mo na lamang na natalo sa sugal ang 30 pisong iyon o kaya'y nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Naging masagana ang ani ni Tales at marami siyang napagbilhan. Nagbalak siyang magpatayo ng bahay na kahoy sa baryo ng Sagpang sa bayan ng Tiani na katabi ng San Diego. Masagana pa rin ang ani ng sumunod na taon. Bagamat naging 50 piso ang siningil na buwis ng mga pari, ito'y binayaran ni Tales ng walang kagalitan sa paniniwalang maipagbibili ang kanyang asukal sa mataas na halaga. Magtiis ka pa! Ang pampalubag loob ni Tandang Selo. Ipagpalagay mong lumaki ang buhaya. Nang taong iyon ay nagkaroon ng kasaganahan ang pangarap ni Tales na manirahan sa isang bahay na tabla sa nayon ng Sagpang. Binalak ng mag-amang pag-aralin ang natitirang magkapatid na sina Tano at Huli tulad ng batang lalaki na si Basilio na kaibigan ng kanilang angkan. Iyon ay pinanganak din kasing hirap nila, subalit nag-aaral na noon sa Maynila. Ngunit hindi natuloy ang balak sapagkat pinagkaisahan ng kanyang mga kanayon na gawing kabesa de barangay si Tales. Siya ang pinakamasipag sa kanilang nayon at maluwag na ang kanilang pamumuhay. Upang hindi na magkaroon ng basag ulo sa pari o pamahalaan, binabayaran na rin ni Tales ng sariling bulsa ang buwis ng mga nakatalang pangalang namatay na o lumipat na ng tirahan. Maraming panahon ang naaksaya sa kanya dahil sa paniningil ng buwis at pagpunta sa ulong bayan ng lalawigan. Dagdagan mo pa ang iyong pagtitiis. Ipagpalagay mong sumama sa buhaya ang kamag-anak niya. Ang patawang winika ni Tandang Selo. Tuluyan na ngang hindi nakapag-aral sa Maynila si Huli dahil nadaragdagan pa ang buwis. Nang ang buwis ay umabot na sa 200 piso, sa halip na mayamot, nagkamot ng ulo at nagbuntong hininga at bumulong-bulong. Pinalaan pa siya ng tagapangasiwa na kapag hindi nakapagbayad ng buwis ay sa iba ipalilinang ang lupang iyon. Nalaman niyang hindi ito nagbibiro nang may isang utusan ng pari ang tumira sa kanilang lupain. Mas mabuti pang lumubog ang lupaing iyon at mamatay kaming lahat, ang bulalas ni Kabesang Tales. May karapatan ba siyang angkinin ang lupain ko gayong hindi siya nagpakahirap sa pagbubungkal ng lupang sinasaka ko? Nanlaban nga si Kabesang Tales. Ayaw niyang magbayad ni kalahati sa napakataas na buwis. Nang makita ni Tandang Selo ang mukha ng anak na galit, hindi na siya bumabanggit ng tungkol sa mga buhaya. Binabantayan ni Kabesang Tales ang kanyang lupain. Naglilibot siya dala ang isang baril bilang pananggalang sa mga tulisang maaaring dumukot sa kanya. Nang ipagbawal ng Kapitan General ang paggamit ng baril, ay gulok naman ang daladala ng kabesa sa pagbabantay ng kanyang lupa. Nang inalisan siya ng gulok dahil sa napakahaba niyon, ginamit naman niya ang matandang palakol ng ama. Binihag ng mga tulisan si Kabesang Tales. Humihingi ang mga ito ng 500 piso para sa kalayaan ng kabesa sa loob ng 2 araw.
At kapag nagtagal ang pagkakaloob ng tubos o may mangyari sa inutusang magbubukid na nagdala ng mensahe, maaaring pugutan ng ulo si Kabesang Tales. Kung may pambayad daw ito sa hukom at mga manananggol, nararapat ding may pambigay siya sa mga sawimpalad na pinag-uusig. Si Huli ay taimtim na nagdarasal sa mga imahen upang madagdagan ng kanyang 200 piso. Ibinenta niya ang kanyang mga alahas liban sa agnos na bigay ni Basilio. Ang agnos na iyon na ibinigay ng bugtong na monghang anak ni Kapitan Tiago na si Maria Clara sa isang ketongin. Ito naman ang nagbigay ng hiyas kay Basilio bilang gantimpala sa pagpapagaling sa kanya. Nadagdagan lamang ng 50 piso ang kanyang pera. Sinamahan ni Hermana Bali si Huli na isang laang bahay subalit nabigo sila. Sa huli pinahiram ng 250 piso si Huli kapalit ng kasunduang maninilbihan siya kay Hermana Penchang hanggang sa mabayaran ang nasabing halaga. Nag-iiyak naman si Tandang Selo nang mabatid ang nangyari. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang apong pinakaiingatang hindi masunog ang balat sa init ng araw na may mga daliring hubog kandila at mapupulang sakong ay maninilbihan bilang isang alila.